po mga kababayan. Sir, this is Jam, the Filipino Channel ang inyong pong lingkod. So today is April 28, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa Lane Enterprises. Dyan yan sa may Marolas Valenzuela. Hindi ko gaano mabasa. At dadalhin po natin yan sa may Series Transport sa Barangay 83 Pasay. So may tao yan. Malayo pero lit na pumasahe. Na-search tayo dyan. Okay po, so magbabalik po tayo mamayang konti para nakakuha na po natin sila normal ng gasolina. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakasakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. In 400 meters, turn left at the traffic light. Enter leftmost lane, then in 200 meters, turn left at the traffic light. Dalawang ulit na nasagasaan ng dalawang magkahiwalay na truck. Dito yan sa Ortigas Interchange, southbound.
Gayunman, hindi pa rin pwedeng daanan ng mga motorista itong EDSA Ortigas Interchange Southbound Gayan papuntang Meralco Avenue na isinara kaninang madaling araw dahil sa insidente. Atay sa mga tauhan ng Eastern Police District, hating gabi nang unang masagasaan ng 12-wheeler truck na may karagang buhangin ang motorcycle rider at tumailalim dito. Itinik na ng patay ang rider ng mga otoridad at kinordona ng pulisya ang isang bahagi ng kalsada. Pero sa masaklap na pagkakataon, makalipas ang ilang oras, habang nasa kalsada pa, nagulungan naman ang isa pang dump truck ang biktima. Yung dump truck ay may nabangga na isa pang sasakyan sa kanyang harapan at napilitang kumabig patungo sa lugar kung saan nakahandusay pa ang babae. Pasado alas 4 naman na madaling araw ng dumating ang mga tauhan ng Soko para maimbestigahan yung insidente. Samantala, dahil sarado pa sa ngayon itong interchange ay nagkakaroon na ng pagbigat sa daloy ng trapiko. Ito ayan sa EDSA Ortigas Southbound. Sa ngayon kasi ay service road pa yung ginagamit na mga sasakyan papuntang Pasig City. Yun na naman sa traffic sector ng Mandaluyong ang dalawang driver ng truck para investigahan. Sila ay nakaharap sa reklamong reckless imprudence in homicide. Ngayon, Alvin, yung nangyayari sa likuran natin ay inaalis na yung dalawang dump truck na nakasagasa doon sa babaeng rider. Ayon naman doon sa mga tao ng MFTA, inasandali na lamang mula ngayon ay pwede na buksan itong Ortigas Interchange o EDSA Ortigas Interchange dahil nagsagawa rin sila ng flashing operation at nalinis na yung mga piraso ng sakyan na nagkalat dito sa kasarada. Teka muna, paano nangyari yung nasagasaan pa ulit? Hindi ba sinecure? Yung una, hindi ba nausok, tinagasaan, hindi man lang ba sinecure yung area para, grabe kawawa naman yun. Ay, di ba sabihin, patay na siya nung una, parang nasagasaan pa ulit. Tama ka dyan, Alvin, nung nakausap natin yung driver ng dump truck na, yung pangalawang dump truck na nakasagasa doon sa labi ng babaeng rider, ang sabi niya, napansin naman niya na meron ng caution tape at meron ng mga pulis doon sa left lane. Ito nga Ortigas Interchange o EDSA Ortigas Interchange. Pero dahil nga biglang tumigil yung SUV sa kanyang harapan, napilitan siya na kumabig pakanan. Alvin. Ayos. Babae yung rider, ano? Tama, Alvin, babae. Pero sa ngayon, hindi pa ibibigay sa atin ng isa yung kanyang edad at yung kanyang pagkakakita. Wawa naman. Sige, Estro. Pero ayan, ngayon, Alvin, binuksan na ng MFTA ngayon lamang. Itong EDSA Ortigas Interchange. Nakadaas na muli yung mga sasakyan dito. Ang tanging natitira na lamang na nakakabalang pa sa ngayon dito sa kalsada, Alvin, ay yung sakyan ng Soko. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol. Sus Legaspi, DZMM. Thank you. Maraming salamat, Sir Legaspi. Isunod natin si Arnel Zaita. Go, Nel. Magandang umaga si Nel. Yes, magandang umaga, Alvin. Dalawang bata ang namatay, samantalang 6 ang sugatan matapos mahulog ang sinasakyan ng tricycle sa tumbong talampakang lalim na gilid ng kalsada sa mataas na Ahoy, Batangas. Noong linggo, inilala ang nasawing biktima na sina Carl Benedict Relates, 12 anyos, presidente ng barangay sa Banglipa City, Tignan tayo. at si Pride At Butuan City, 42 degrees Celsius naman sa siyam na lugar kabilang na ang Pasay City. At hindi ganun katindi ang init sa New 44, Cavite 44. At least dito sa Metro Manila, 42 yung Pasay. Kapag minalagay yung Quezon City, ako mas malamig ng 1 degree yung Quezon City palagi kaysa sa Pasay City. Pero hindi na po ganun kainit kumpara po sa ibang lugar ng Pilipinas. Remember, wala pa po tayo sa rurok. Wala pa tayo sa pinakamatinding init na nararamdaman po ng katawan. Higit ng Mayo pa po yan. Pinasap pa rin pong pag-ulan sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao dahil naman sa Easterlies. At dahil po dyan, natuloy naman ang pagbaba ng level ng tubig sa ilang dam sa Pilipinas kahapon, bumagsak sa 185.56 meters ang water level sa Angat Dam mula sa 186.03 meters ng linggo. Bagya rin bumaba ang level ng tubig sa Ipo, ang Buklao, San Roque at Pantabangan Dam. Lalo na iginit ng MWSS na sapat ang supply ng tubig sa Metro Manila at Karatig Probinsya ngayong tag-init. Samantala, kasado na ang kilos protesta kasabay ng Labor Day sa Biyernes. Kabilang dito ang marcha ng iba't ibang grupo mula Welcome Rotonda patungong Mindiola sa Maynila. Ayon sa grupong Kilosang Mayo 1, si sentro ang protesta sa sinasabing pagpaliwala ng pamahalaan sa panawagan ng mga manggagawa. Kabilang dito ang Pinapadaan tayo sa Skyway mo. na Skyway po tayo. pamahalaan sa nararanasang energy crisis at panawagang itaas sa 1,200 pesos ang minimum wage
pesos. Alas 6:24, ikinalukot po ng University of the Philippines ang pagkamatay ng dalawang estudyante sa enkwentro sa Tuboso, Negros Occidental. Kabilang sina Lisa Alano at Maureen Santuyo sa labing-isang na sinasabing miyembro ng New People's Army na namatay sa bakbakan. Kasama rin na napatay ang journalist na si RJ Nicole. Yung tagtuhan, yung kalatita, maghati-hatian na lang po natin yung 1P para doon muna lahat ng gamit natin. Would that be fair? Will it be a clear statement? Ha? Yes, oo. Ang ginagawa, ang trabaho ng PRC ay ipruhin na maayos ang pagpapatupad ng batas at ito ay talaga, ang pagpapatupad ay talagang makatutulong upang marating o kaya ay matupad yung naghihin ng batas. At kami po kasi ng mga kababayan natin, okay naman po kaming tumulong. Pero dapat alam naman namin, hindi yung parang pagising namin, kinabukasan na dyan na siya, wala na kaming magawa. Paano kung kailangan din namin ng tulong? Kumbaga hindi na namin ma-afford tumulong dahil kami mismo kailangan din ng tulong. Ang nangyayari, napipuwersa silang bayaran, dahil nandiyan na nga sa bill eh. Hindi mo naman pwedeng tanggalin yun at ang babayaran mo lang ay yung sa distribution o sa generation o sa transmission. Yung others, including the taxes at yung iba-iba pang pinapatong, babayaran mo rin dahil kasali siya sa kabuuang bill mo, attorney. Oo, kung halimbawa ang tinutukoy mo ay yung lifetime subsidy, hindi naman ito overnight ay nagkaroon na lang at sumulpot itong singil na ito. Matagal na itong pinatutupad. Nanggaling pa ito doon sa ITIRA. 2001 itong ITIRA at mayroon na dito sa batas na ito. Nagkaroon lang ng mga bagong batas upang palawakin pa ang pagpapatupad ng programa at sakupin yung mga 40s natin na mga kababayan. So ito ay hindi overnight ay naisingit sa atin. Yung mga batas na ito ay dumaan sa konsultasyon at maging yung aming resolution na nag-iimplementa ng lifetime program na naaayon sa batas, ito ay mailalim ng konsultasyon. Madami na ating kami ginatupad na mga information and education campaign dito sa lifetime program. Kung titignan nyo yung ating website sa ERC at yung sa Facebook page namin, ito ay nasakop o meron kaming mga press release patungkol dito. Nagkaroon din tayo ng konsultasyon. Pero kung kayo po ang tatanungin, Attorney Nino, alin-alin po ba sa mga additional charges na yan ang pwede na sigurong tanggalin? Ay sa dami nang nasingil sa atin ng mga additional, kasi marami po eh. Yung tungkol halimbawa sa renewable, dalawa na ngayon. May FITOL na at may JEA na, di ho ba? May JEAOL na. Sa subsidy, yung meron sa 4Ps at saka sa senior citizen. Bukod pa po yung taxes. Bukod pa po yung sa tulong naman natin sa mga nasa isla o yung mga malalayo na hindi konektado sa grid. So ang dami nating tinutulungan. Hindi naman tayo si Rosa Rosal na kawang gawa. May sarili din po tayo yung nastusin, hindi ho ba? Sa palagay mo, alin doon ang pwede nang tanggalin at this time? Of course, kung ito ay re-revisahin ng ating Kongreso at ng ating policy makers, siguro nararapat na tanongin kung ito bang mga umiiral na mga cross-subsidy na kanilang pinapayagan at ayon sa batas, kung ito ay dapat na bawasan ang bigat doon sa mga subsidizers o kaya naman ay totally i-abolish ang cross-subsidy. At kung may mga kailangang tulong sa mga vulnerable or marginalized sectors natin, ito ay gawin sa ibang pamamaraan tulad ng direct and targeted subsidy na hindi manggagaling ang pera mula doon sa ibang mga konsumtores. Opo, alin po doon ang sa palagay ninyo ang pwede na nating tanggalin? Although linawin natin, hindi po si Attorney Nino Juan ang magtatanggal. Kung hindi yung mga mambabatas natin, yung mga congressman natin at yung mga senador natin, pag tinanong kayo limbawa ng mga mambabatas, Mr. Chairman, anong may re-recommendan yung pwede na nating tanggalin dito para maibsan ang pasan-pasan ng ating mga kababayan? Ang alam natin, merong mga
panukalang batas nga tulad ng sa lifeline o yung libreng kuryente sa ating mga konstruktores na hindi lumalampas ng 100 o 200 kilowatt hours ng o. So kung itong mga programang ito ay maisa sa batas, maaaring mawala na ng tayta yung figure na lifeline program under the ITIRA and yung mga related laws. So kung pwede na yun na lang ang pumalit sa existing na program. Pero syempre kakailanganin para matustusan naman yung programang ganito na pinapanukala sa itong mga pending bills sa Kongreso, kinakailangan mayroon niyang panggalingang pondo o may appropriation mula sa gobyerno halimbawa. Dahil kakailanganin kung gusto sa dito, one. At kailangan na mayroong continuing appropriation hanggang sa ito ay matapos yung implementa ng programa. Opo. Pero hindi po yan yung may pinakamalaking component ng additional charges sa consumer eh. Ano ba po yung may pinakamalaki ngayon dyan? Yung fit-all o yung GIL-all? Yung fit-all, ito ay mga sentimo nga lang din. Pero ito, matatandaan natin na nagkaroon natin ng polisiya sa ITIRA, sa Renewable Energy Act, na kinakailangan na ating i-develop yung ating mga indigenous clean, renewable energy resources at kinakailangan din natin na bawasan ang ating dependence sa imported fuel dahil nga nakita na natin ngayon yung epekto nito na kung tayo ay may malaking pangangailangan sa imported fuel at pag nagkaroon ng problema sa ating pinapundan ng supply na ito ay nagkakaroon din tayo ng problema sa ating bansa. So, itong suporta para sa renewable, ito ay hindi naman nangangahulugan na sinasubsidize ng ating mga consumers na nagbabayad ng fit-all or GIL yung pagpapatayo ng mga plantang renewable. Nangangahulugan lang yan na yung kuryente na nililita o sinegenerate ng ating mga renewable energy plants, matapos na ito ay maitayo kung mga mamumuhunan dito, ang kuryente nila ay kinakailangan mabayaran doon sa itinakdang presyo para sa kanila. Kasi ito yung insentibo nila para makapagpatayo ng planta in the first place. Kinakailangan nila na may merkado para sa kanilang kuryente at mayroong siguradong kabayaran doon sa kanilang kuryente kiliktahin at supply. So yun lang naman ang purpose ng ating GIL at fit-all. O malaki siya sir eh, pag inad po yung dalawa. Actually mas malaki yung fit-all. Depende sa bill po ninyo, ano po. Malaki po siya eh, pag inad nyo yung dalawa. Pulang-pulang 100 piso din po yun sa bill ninyo. Pero mas malaki po, universal charge. Ano yung tumutunog Ano ba mo? yung universal Ano charge? yan? Ano ba yung mga tulong natin? Ano po? Video po ng aso. Kala ko may... electrification? So, maraming purposes yung universal charge. Meron dito yung para doon sa stranded debt and stranded contract cost, inapo. Pero ito nga, ay kino-cover sa ngayon noong Murang Kuryente Act, kaya hindi na natin nakikita yung mga bagong tingil patungkol sa universal charge for stranded debt and contract cost. Ang talagang dyan na laging makikita natin sa bill, simula pa lang nung nagkaroon ng ITIRA at nagtakda ang ERC ng unbundled rate ay yung tinatawag natin universal charge for visionary electrification. Ito na nga yung tumutustos sa pangangailangan upang masilbihan naman yung ating mga off-grid areas, yung mga isla o yung kaya ay malalayong lugar na hindi konektado sa grid. O kaya nga po, kaya hindi makarelate yung ating mababayan. Ang tanong nila iba, bakit ako magbabayad para sa kanila? Bakit hindi gobyerno ang tumulong? Bakit kailangang ipasa sa ordinaryong mamamayan na hindi naman po mayaman? Yun yung point nila eh, di ba? Hindi naman ako mayaman. Bakit ang dami niyong kinakarga sa bill ko? Gusto kong tumulong, oo. Pero kung may extra ako, tutulong ako. Pero kung naghihirap din ako, inuobligan niyo akong magbayad o umampag sa isang bagay na hindi ko naman type. Parang ganun ang gusto nila sabihin, Atty. Nino. Oo. Well, nasa ITIRA kasi yan at ito ay pulisiya na inadapt ng ating
pamahalaan. At of course, we do not question the wisdom behind it kami sa ERC. At talagang makikita naman natin na bakit nga ganon. Ngayon, maalala mo, few months ago, medyo in-adjust namin yung subsidized na generation rate sa mga isla. Itinaas lang namin na pesos. Ang problema, inaas namin yan upang mabawasan yung pangangailangan sa subsidy. May marami pa rin na nagreklamo doon naman sa mga isla dahil sinasabi nila ay masyado na rin malaki yun para sa kanilang kakayahan naman na magbayad ng kanilang generation. So, ito nga ang trabaho din ng komisyon, balansihin yung pangangailangan nila para sa siya at yun namang responsibilidad at kakayahan naman ng mga nasa on-field na magbayad ng universal charge for missionary electrification. Sige. Hanggang dyan muna tayo, Tony Nino. Thank you. Kasi nasa Zoom na rin natin si Secretary. Maraming salamat po, Chairman. Maraming salamat din, Alvin, at magandang umaga. Magandang umaga po si Attorney Francis Attornino Nino Juan, ang Chairman po ng Energy Regulatory Commission. O itutuloy po natin yung, kasi nasilip ko si Secretary Garin na lang yung sasagot dito. Ang pinakamalaki sa totoo lang sa mga charges, bukod sa generation, transmission at saka distribution, ang pinakamalaki sa lahat na binabayaran natin, alam nyo kung ano? Government taxes. Yung pala yung apat. Akala ko universal charge na at saka system loss. Kasi iba pa po yung system loss. Hindi po ang pang-apat na pinakamalaki after ng generation, tapos distribution, na napupunta po sa Meralco. Yung pangatlo ay transmission na pupunta sa NGCP. Ay hindi mas malaki pa yung government taxes kaysa sa NGCP, Camille. O kita mo yan, ang laki ng government taxes. Ano ba yung taxes? Ano ba yung mga value-added tax ba yan? Bill po ito na Meralco, meron kami. Hindi ko alam kung kaninong bill ito. Pero sa kanyang 6,000 mahigit na bayarin, na ang due date ay May 4, ang pinakamataas, pang-apat na pinakamataas, ay ang government taxes. Wow, grabe po, no? Energy Secretary Sharon Garin sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Sec! Gising Pilipinas! Kasama si Alvin El Chico. Gising Pilipinas. Basta AM, DZMM. Alam mo may Liberate Pro? Liberate Pero Pro. Silmarilla Multivitamins pa. Ang Liberate Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liberate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liberate Pro. Liver up na tayo. Liberate Pro. Silmarin plus multivitamins is the generic name of Liberate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liberate Pro. May Silmarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liberate Pro. What if your phone could be your front row seat? Playtime Entertainment launches PT Idol, Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here. where talent takes the spotlight. Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment, born for happiness. Pinakasariwang mga balita, tapatang talakayan. Ang mga pinakamaiinit na issue ng bayan, tatalakayin kasama ang witty fandom ng bayan. Peter Musi at Rica Lasso. Balita sa Baklan. Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga. Sa DZMM Radyo Pasyong sa Istresa at DZMM. Good morning, my dear plant. Ito po si Anthony Tabern. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang Dos por Dos. Sa umagang ito ng Friday! Naloko na. Itong mga
sagot ni Secretary Frederick Bida. Parang pabida lang eh. Pabida. Ilan ba kasama niya sa pagpunta ron? Team daw yan eh. Team, hindi lang siya, hindi Team lang pala. siya. Yung Chief State Council, Oo. na yun yung in charge kumpachero sa mga extradition eh. Oo. Pag sinabi, naalala ko yung Chief State Council, kasi dati naging Chief State Council natin, si dating Justice Secretary, dating Ombudsman, Merceditas Gutierrez. So yun ang kanilang mga inaasikaso, mga extradition. So, Nagsama na. nagsama siya si Rita. Sa paniwala, nandun talaga. Eh, sino kaya talagang nag-feed sa Pangulo? Oo. At mismo ang Pangulo ang nag-anunsyo. Ano ba ang anunsyo ng Pangulo? Aresto? Huli? Ang salitang O ginamit niya, kustodiya? ang ginamit niya, sahin nga natin yung, basahin po natin. Pero galing yata yun sa ano eh, meron ding post, di ba? Meron ding social media post ang Pangulo tungkol doon. So kaya may mga nagsasabi kung ano ba ginamit ng Pangulo at ano ba totoo. Inaresto ba? Hinuli ba? O na-hold lang? Kasi ganun eh, kapag may problema ka lang sa travel documents mo, i-hold ka. Temporarily. Tapos pag naayos naman, na-clear, na walang problema, i-release ka kagad. Actually, pero sa matagal na panahon, ang pagkakaintindi natin sa mga pahayag mula sa Malacanang, ay nasa custody. Pag sinabing nasa custody, hindi makalabas. Oo. Nakakulong, parang ganon. Ito kumpachero yung original na post ng Pangulo. Ito po ay April 16, 2026. Babasahin ko ng buhat, 4 na pangungusap lang naman to eh. Nahuli na si Zaldico. Ayun nga. Oo. Huli. Nahuli. Pagka yung pong nahuli, maaaring sa yung tayo mga pag translate mo sa English yun eh. Ang ibig sabihin arrested eh. Accosted, arrested. Dahil siya ay hinuhuli. Dahil may maaaring may kaso o may kasalanan kaya dapat huliin. Ito. Tuloy. Siya, lalaki, Is ay now ngayon. detained. Ayun. Pag-detain, linawin mo muna yung kapatero. Linawin mo muna. Kapag detain, ay nakakulong. He is now detained, siya ay nakakulong ngayon. Ayan, sa Prague. After crossing into the Czech Republic Ay, matapos tumawid sa Czech without Republic. proper documentation. Nang walang dokumento. Currently ay kasalukuyan in the custody of Czech authorities. Ayun, nasa kustodiya ng gobyerno. So kung dito pa lang sa dalawang pangungusap na binanggit natin na ito kung bachero, nai-imagine ko tuloy eh. Nai-imagine ko tuloy yung isang kakilala natin na lagi nilang pagpupunta daw ng Amerika, lagi nilang nasisita. Nakapila sa immigration na ganyan. May dala-dala namang valid na passport at visa. Tapos lalabitan ng isang malaking mama. Hindi, nagawa mo na ako ba dyan? Kasi baka nakapila siya. Tapos hanggang sa... Pangabot sa counter. Nakarating sa counter. Pagdating sa counter, Mr. A, ang apelido ni Mr. A. Mr. A. Can you follow this gentleman here? The officer. Ano naman kasalanan mo yan? Kasi lagi siyang hihili. Napo-profiling. Profiling. Tapos dadali siya sa isang opisina. At sa loob ng mahabang oras, nandoon siya. Ano ba tawag mo sa ganun, kumpachero? Pagka ba ganun, ikaw ba ay hinuli ka ba? Hold ka. Iniimbestigahan ka. So, during the time na nandun ka, say 20 hours ka nandoon. Tagal doon ah. Yun nga yung mismo. 20 hours ka nandun, ano ba tawag sa'yo? Hinuli ka sa termino natin, hinuli. O inaresto ka pa, hindi ka naman inaaresto, di ka pa? Hindi pa. Pero para sa under investigation ka ba? under investigation ka, at pagka nandoon ka, ang tawag sa iyo ay in custody. Dahil ang haba eh.
Ito ang kinukwento ko sa inyo. Ang haba nun, no? Dalawang oras na nandoon. Para bang, ano ba kasalanan ko? Ito na, hindi na lang ako pauwi. Parang ganun. Sinisiyasat siya mabuti. Inaalam ko anong dahilan ba't nandun siya. Bakit ba ang itsura niya mukha siyang Meksikano? Di ba mainit si Donald Trump sa Meksikano? Kaya tapos may pera ba siya? Bakit may mga negosyo ba siya? Katakot-takot na tanong na paulit-ulit daw na tanong na kumbatsero. Ang tanong ko, ano ba ang tawag doon sa kinukwento ko? Inuli. Tapos, in custody. In custody na ba tawag doon? Pwede in court. Kung ganun kahabang, kasi kailangan ka nilang pakainin eh. Pero pinakain naman daw sila doon. Pinakain sila. In custody na yun. Custody. Ngayon, pagkalipas nun, pinalis na siya. Binigyan naman sila ng pamasahe. Yun lang. Pinalis na Yung buong abalang ginawa yung mga kasama nga niya kung batsero nandun alalang-alanan kung ano nangyari kung ano nangyari sa kanya. Pero pagkatapos doon, pinakawalan. Anong sinabi? Kamukha ka lang na ganito, gano'n? Wala. Alam mo na may mga kano. Pagka tinanong mo, wala kang... Hindi lang mga kano yan. Sino ba? Pati mga kana. Pati mga kano. Mas mabagsik pa naman yung mga immigration authority, yung mga taga... Ano ba tawag doon? Yung Customs, Immigration and Customs officer. Oo, gano'n talaga. Hindi mo mapapangiti ang mga yan. Oo, talaga. Gusto mo ang kilitiin eh. Ito yung karugtong ng... ito po yung original na statement ng Pangulo. We are in close coordination. Kami nakikipag-coordinate na with the Czech government sa gobyerno ng to Czech ensure para matiyak that all legal processes are followed na ang lahat ng legal na proseso ay nasusunod and to arrange for his return to the Philippines mayayos ang pagbabalik niya sa Pilipinas at the soonest possible sa time. pinakamabilis na panahon. We will keep the public informed Papaalam namin lahat sa inyo as developments unfold. habang nangyayari. Ayun, Basta't may nangyari. naka-report agad. Sa DZRH. Ganun sana. Sana. Di ba, Barget? Ay, kabayo. Original tayo niya. Original na. Kopya. Oo, kami original niyan. Jerry Baja at Anthony Taberna. Dos por dos. Nasa ano lang yun. Mahusayan lang yan kung paano mo gagamitin. Talaga. Kapag napaganda mo kung paano mo na-improve mo, ikaw na original. Talaga, naalala ko tuloy bigla si Almindes sa DCC. Maganda. Tapos Siya ang original. nun. Pero may mga nakagawa ng... Ginawa. Akala nung iba, ang original, Sinilo Campo. Di ba? Kaya depende sa nanggagaya sa mga kaibigan. Yeah. Oras mo natin. Aji, Mr. Janong Tang, lakam go chap gohon. Ibang minuto na lang, alas 7 na. Number 1 naman sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Sorry, hindi na ako makakasama. Nanihina ba kayo, Tay? Oo na, dito na lang ako sa bahay. Habang tumatanda ang ating mga magulang, natural na nangihina ang kanilang mga katawan. Nagkukulang sila sa tamang nutrisyon at ehersisyo. Bigyan natin sila ng N Plus Go. Oo na, tara, jogging na tayo. Ang siglatang lakas mo na ngayon, Tay. Dahil uminom ako ng N Plus Gold at sa tulong na din ng proper diet and exercise, kayang-kaya na kitang sabayan sa pag-jogging, anak. Ibalik ang lakas. N Plus Gold. May tulong para may kompletong sustansya na kailangan sa senior years. Samahan ng tamang pagkain at ehersisyo. N Plus Gold. Tansas ng pagmamahal. Oops, teka. Itutry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumog, sebum at dikit ang bakterya sa ugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang ugasin. Try mo. Hindi ka happy? Balik ka sa dati.
Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Star Wax, a number one floor wax. May waterproof formula. Sa walang tubig, Star Wax floor wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung hindi mo balak, magtago ka na. At Donita Berna, Sherry Baja. Dos, por. Let's move and change it on. Uy, magandang morning sa mga taga Philippine Heart Center na maagang nakatutok sa Delia Race, tutok sa Dos por Dos, lalo na si Sir Randy Sakay. Alam niyo ba mga taga Heart Center? Ngayon, magkakain daw po ng lechon. Huwag na raw kayong magbaon ng almusal o tanghalian. Sagot na niya. Yan, Sir Randy Sakay. Happy birthday ka, Randy Sakay. Patay tayo dyan. Magpapain ng lechon para siguradong may pasyente sila. Sir Randy, happy birthday! Magandang morning din, kumpachero, kay Kuya Ian Chris Almario. At binabati natin yung kanina nung sinabi ay Kuya Ray Soria. Kuya Reynaldo Soria, magandang morning. Ito ba nagte-birthday si Manoy Sam Rodriguez at si Bossing Hernan Castro ng PMA Marilang Class of 1998. Happy birthday sa inyo. Ito kaya yung nag-feed sa Pangulo. Dapat ito, klaro kung batsiyano. Alam na ng Presidente yun kung sino siya. Dapat masinaman na ng Pangulo. Kaya naman, that person kakatiwalaan ng Pangulo should come forward and take responsibility. Ayun, yun. Sa impormasyon ng nakarating sa amin, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, mayroon pa palang tumawag dito kay Saldico. Nung mabalita, April 16 ng gabi. Meron pang kumontak na tao. Bukod kay Attorney Harry Roque. Kasi kanina, kinonfirm ni Attorney Harry Roque na nagkausap sila. At sinabi nga na hindi Saldico na walang ganong pangyayari. Meron ding nagkwento ho sa amin na gano'n din. Na nagulat pa si Saldico at nasabing, ako pa rin nahuli pala akong alam. Tingnan mo na, Sino man yung nag-feed na yan sa Pangulo ng fake news o kuryenteng balita. Kuryente, mali. Kuryente. Lumantad ka. Ikaw ang magpaliwanag. Tayo pa naman panay ang sabi natin ng kung gaano kasama ang epekto ng fake news. Kaya lang, anong palusot ang gagawin dyan? Paano mo papalusot? Sabihin nyo ba na nung una ang palusot pa ng iba? Hindi naman sinabi ng Pangulong arrested tawag siya na huli. Diba? Yung posting custody. Saka napaka-simple niyang kumbachero simple lang yan. Halimbawa, ikaw ay may ambassador tayo dun. May ambassador tayo dun. Dahil may embahado tayo dun. Ang dali nun Matic yun. Matic yun. Dahil na kung Pilipino yun, i-inform din kaagad ng check authorities sa embassy. Hindi ba? Kaya pala ang DFA, hindi ka tayo sa mga panahon yun. Yan talaga ang DFA. May ingat. Ang tanong, sino ang salarin? At Donita Berna, Sherry Baja at samahan pinatibay na ng panahon. Dos por Tito Albert Nagalis, magandang morning. Tito Helen, magandang morning. Good morning.
Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KDP! Ora! Tapo boy! 2 minuto na ang nakalipas ang ikapito ng umaga. Malinaw, bagong bak. Alam na, may Marquez ba yun o may Indian Justice Secretary Frederick Vida. Ang bayan naglabas ng precautionary hold departure order laban kina dating Senate President Francis Escudero at negosyanteng si Maynard Fu sa gitna ng investigasyon sa Manubalyang Flood Control Project. Mr. ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasseh Carpio nag-ain ng reklamo laban naman sa ilang kongresista at opisyal ng gobyerno dahil sa manoy paglabas ng kanilang bank records sa impeachment proceedings. House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro nanindigang wala silang nilabag na batas. Reklamong tax evasion isinampa ng Bureau of Internal Revenue laban kina dating presidential spokesman Ira Roque, kanyang asawa at kanilang abogado dahil sa hindi mo pagbabayad ng mahigit sa 3 milyong pisong halaga ng buwi. Malaki ang bawas presyo sa diesel at kerosene. Ipinatupad ng mga kumpanya ng langis, ngunit presyo ng gasolina bagyang tumaas. Resulta ng head-to-head pre-election voter preference survey nila Vice President Sara Duterte at Naga City Mayor Leni Robredo inilabas ng Octa Reserve. Ang taas ng tubig sa Angat Dam na pinagkukunan naman ng supply ng tubig ng Metro Manila at Bulacan, patuloy ang pagbaba. Mga ilog, sapa at taniman sa ilang lugar sa bansa, apektado naman ng tagtuyot ayon sa Pag-asa. Desisyon para sa dagdag-sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila, Centro Luzon at Calabarzon, inihain ng ilang grupo ng manggagawa. Dalawang sangguniang kabataan chairperson sa lungsod ng Makati sinuspindi ng DILG dahil sa umano'y misconduct. Isa sa kanila humingi naman umano ng kickback sa isang proyekto sa barangay. Super Balita sa Umaga, nationwide! Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media accounts sa Super Radio DCWB, mag-subscribe sa aming YouTube channel at kami i-follow sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang po ang Super Radio DCWB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Bantay Panahon! Apektado po ng buong bansa ang easterlies o mainit at maalisang hangin mula sa dagat Pasipiko. Dulot po nito ang Eastern Visayas, Surigao del Norte at Dinagat Islands ay makararanas na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkulog, pagkidlat. Ang mga Metro Manila na lalabing bahagi ng bansa ay magkakaroon ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papahurin ay may pulong-pulong pagulan dulot naman ng easterlies. Bantay Panahon! Ito ang Super Balita sa Umaga, nationwide! Wala na po sa Czech Republic si dating Congressman Elizalde Ko. Ito ang kinumpirma ni Justice Secretary Frederick Vida sa isang pulong balitaan. Kaya naman sa Prague. Sa kabila po nito, sinabi ho ni Vida na nananatili umano si Ko sa Schengen area na binubuo po ng 29 na bansa. Dami nito. Sa Europe, na nila ang Magkaisa naman. Pusingin na daw eh. But we are working across public bodies. And we cannot compare foreign governments to act outside the legal system. Wala, ang hirap na nga namin ito parang uli ang bida. So, hindi na siya bida ngayon. Dinig po ni Justice Secretary Frederick Vida. Sa ngayon po'y tinututukan na ng Philippine Center on Transnational Crime ang aplikasyon ng Red Notice sa Interpol para naman ko ang Red Notice po'y sa hiling ng otoridad sa iba't ibang bansa para mahanap o maaresto ang isang wanted na individual habang wala pang legal na aksyon tulad naman ng extradition. Naglabas na ng precautionary hold departure order ng Sandigan Bayan laban kina dating Senate President Francis Escudero at sa negosyanteng si Maynard Fu. Kasunod ito, nagiling ng Office of the Ombudsman
takaso ng mga inihahandang reklamo laban sa kanila na may kaugnayan sa manumalyang flood control projects. Una lang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin de Bulla na inihanda na nila mga reklamo laban kina Escudero at Gu. Sa ngayon ay wala pang pahayag sina Escudero at Gu kaugnay ng itilampas na kautusan ng Sandigan Bayan, pero una na nilang itinagi na may kinalaman sila sa manumalyang proyekto kontra Baha. Naniniwala naman si Senador Rodante Marcoleta na dapat nang ipatawag ng Senate Blue Ribbon Committee si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa pagdinig sa maanumalyang flood control projects. Anya tila handa naman si Romualdez na magsalita tungkol po sa nalalaman sa anomalya kabilang na po ang mastermind. Ay kay Marcoleta kapag isinawalan ni Romualdez sa mga nalalaman sa anomalya ay posibleng siya'y pumirma na sa committee report. Kasi kinalala natin ma-close natin lahat yung no stools unturned, sabi nga nila, at matukoy. Pag natukoy na natin lahat, well, maganda lang naging kinalabasan ng report. Ipirma na ako, ang dami niyang kondisyon. Pinig po ni Senador Rodante Marcoleta, sinabi naman ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, chairman ng komite, na hindi pwedeng basta-basta na lamang ipatawag nila si Romualdez dahil sa meron interparliamentary courtesy ang Senado at Kamara na pinaiiral naman mula nang magbukas ang bicameral system ng Kongreso. Kung hindi kusang dumalo ang isang kongresista, idinaraan o idinadaan nila sa House Speaker ang imbitasyon na 2 beses na po nilang ginawa. Daghay ng reklamong kriminal si Quezon City Prosecutor's Office sa Quezon City Prosecutor's Office. Agmistan ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasseh Scarpio laban sa ilang kongresista at opisyal ng ilang ahensya ng gobyerno kaugnay ng umano'y paglamag sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. Bilang sa mga indireklamo, sina Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr., Anti-Money Laundering Council o AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura, House Committee on Justice Chairperson Jervilo Wistro, Akbayan Party List Representatives Percy Sentanya at Shell Jokno at Mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima. Batay sa reklamo, pinagplanuhan naman ni Remolona at iba pang nabanggit na opisyal ang iligal na pagsasapubliko ng bank records si Carpio at ni Vice President Duterte sa pagdinig sa Kamara kaugnay ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Inireklamo din ni Carpio ang AMLAC at ang House Committee on Justice dahil sa pagdilig umano ng ilang pribadong records ng transaksyon nilang mag-asawa at maging ang kanilang insurance payments, time deposits, investments at utility bill payments. Wala umanong consent o kaintulot mula sa panig na Carpio Duterte ang nilabas ng AMLAC. Gusto lang usisahin yung mga bank reports, may bank information, meron namang paraan sa batas. Pero ang sinasabi namin, yung AMLA mismo, hindi pwede maglabas ng kahit anumang informasyon na nakuha nila galing sa mga bangko. Ang tinig ni Attorney Peter Paul Tanaw, abogado ni Attorney Manasseh Scarpio. Panindigan naman si House Committee on Justice Chairperson Jervilo Wistro na wala silang nilabag na batas sa paglalabas po sa impeachment proceedings ng mga impormasyon at dokumento na mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Manasseh Scarpio. Sa panayam po na Super Radio DCWB, pinaliwanag po ni Wistro na hindi bank records ang inilabas sa pagdinig at sa alip mga report mula naman sa Anti-Money Laundering Council o AMLC. Ang nire-report po ng AMLAC is not bank account. Ang nire-report po ng AMLAC are corporate transactions and suspicious transactions aligned to the mandate of the Anti-Money Laundering Act. Ang coverage ng bank secrecy are bank and bank records and government and bank employees and officials within that subpoenaed. Pinig po ni Batangas 2nd District Representative Jervilo Wistro, Chairperson House Committee on Justice. Question naman ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno kung bakit pili lamang ang mga sinampanang kaso ni Carpio. Ngayong ang buong komite ang bumoto naman sa inilabas na report ng AMLAC at hindi ilang kongresista lamang. How can we be singled out individuals when ang nag-action doon sa Sabina hindi naman kumibilang mga representative kundi yung buong Committee on Justice. Pinig po ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno. Sinabi naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sentanya na ang paghahain na reklamo nitong si Carpio ay tila paraan lamang para takbuhan ang mga aligasyon. Sabihin ko kasi, ganyan naman yung mga Duterte, di ba? Kapag sila ay nauhuli, nauupo, nagsusukol, tatakbo sa korte. Pinig po ni Akbayan Party List Representative Percy Sentanya. Posibleng magbutuhan na ang House Committee on Justice kung may probable cause sa mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara
kay Batangas 2nd District Representative Jeremy Luistro, chairman ng naturang komite, bukas ay tatalakayin sa pagdinig ang pagbabanta ni Vice President Duterte sa buhay nila Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Riza Araneta Marcos at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Pagkatapos itong posibleng gawin ng buwan kung may probable cause sa pagkabatayan ng mga impeachment complaint. Kung wala namang ibang inclinations, itong mga members ng Justice Committee, because I understand that this is the last allegation that we need to hear as far as this clarificatory hearing is concerned. No? Kung walang ibang inclinations ang majority of justice members, then I wish to believe that we should be ready to vote. The Justice Committee should be ready to vote by the end of the hearing on April 29. Ang tinig ni Batangas 2nd District Representative Jeremy Luistro, chairperson ng House Committee on Justice. Nagkain na reklamong tax evasion sa Department of Justice ang Bureau of Internal Revenue o BIR laban kina dating presidential spokesman Harry Roque, kanyang asawa na si Myla Roque at kanilang abogado na si Attorney Percival Ortega. Ayon sa BIR, lumabas sa kanilang investigasyon na nabigo si Roque na magkain ng income tax returns at bayaran ng buwis na mahigit sa 3 milyong piso kasama po ang interes at surcharge. Kaugnay po ito ng transfer of shares of stocks at pagtaas po ng authorized capital stock ng kumpanya po nila na Biancham Holdings and Trading Incorporated. Nakita naman ang BIR ng probable cause o sapat na batayan para kasuhan ang mag-asawang Roque at si Ortega dahil sa pagtatangka o ng hindi magbayad ng tamang buwis. Nila po section 254 ng tax code. May multa po ito na mula 500,000 piso hanggang 10 milyong piso at pagkakakulong ng 6 na taon hanggang 10 taon. Iginit ni dating presidential spokesman Harry Roque na may bahing politika ang ginihahing tax evasion naman ng Bureau of Internal Revenue laban sa kanilang mag-asawa. Sa isang pahayag, sinabi ni Roque na may intensyon itong takutin sila at i-pressure ang mga individual na pinaniniwalaan sumusuporta sa mga Duterte. Anya, walang basihan ang reklamo ng BIR dahil walang issuance ng shares o mali pagtaas sa authorized capital stock ng kanilang kumpanya. Giniti ni Roque na ang aligasyon sa kanilang mag-asawa ay base sa hindi pagkakaunawa sa basic corporate and tax principles. Anya, lahat ng kanilang income tax returns ay maayos at maingat na naihain alinsunod sa batas. Giniyat naman ni Roque na tutugunan nila o niya ang mga aligasyon ito sa pagkain ng tamang legal na remedyo at proseso. Sa mga balita, napakahirap po magkasakit po ngayon, lalo na ngayong panahon ito dahil mga konstruksyon napakaman, hindi napakahaba ng pamumuhay sa mundo. Ang payo po ng Unilab, maging mas wais po sa pagpili po ng gamot. Dapat po
ng Marso ayon sa ACB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 56.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 54.9% audience share. Tawag-tawa namin ang init na inyong pagmamahal, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero 1 sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio number 1. DZBB, Balitang Tama, Balitang Totoo. Hoy, kapag bumibili ko tayo ng gamot, dapat hindi tayo nagpapadala sa mga promo, yung mga gamot na hindi natin kilala. Kahit gaano kabuyan at susunod, dapat na nagpupunta tayo sa puso. Minsan kasi, ang nagawa ko sa inyo yung pharmacist, para kayo Honda Pino, ba't dito, maraming Pino na puso. Mas mura po ito. Mga mapiling sa gaming school nila, mga kapuso. Pero dapat hindi pa rin po natin hanapin, matagal na natin pinagkakatawa. Right med, matagal na natin iniinom yan eh. Ang right med kasi matagal nang kilala, nire-reseta rin po ng mga doktor. Quality kasi, kapantay ng quality na mamahaling brands, pero ang presyo, abot kaya. Kahit araw-araw mo mag-inom ng gamot, kaya pagdating po sa gamot. Huwag na ho tayo makipagsapalaran, doon na ho tayo sa matagal na natin pinagkakatiwalaan, pag kailangan po ng gamot, basta right med. If symptoms persist, consult your doctor. Super Balita sa Umaga Nationwide. Merong panibagong malaki ang bawas presyo sa diesel at kerosene. Sa abiso ho ng kumpanya ng langis, halos 13 pesos ang bawas presyo sa kada litro ng diesel, mahigit sa 15 pesos naman ang tinapya sa presyo ng bawat litro ng kerosene, habang 53 centavos ang itinaas. Ang itinaas ang presyo naman ng kada litro ng gasolina. Dumating na sa bansa ang lahat ng mahigit sa isang daan ang pinupuloy yung litro ng diesel na pinili ng gobyerno sa kita ng krisis sa langis tulad ng sigalong sa gitnang silangan. Ayon kay Energy Secretary Sharon Craig, dumating sa bansa ang inangkat ng crudo sa pamagitan ng 4 na shipment, saan dumating kahapon na mahigit sa 329 barrels o higit sa 52 million liters ng diesel na ibinaba sa Davao City. Sabi nito, sinabi ni Carina, patuloy ang pagbili ng langis ng gobyerno ulit. Nakadepende pa rin ito sa kapasidad ng storage facilities sa bansa. The total ng container average is 54 days, which is a good number because if you order America, South America, or North America, it will take about 30 days for it to be delivered here. If you order from Southeast Asia or neighboring Asian countries, that's about 15 days maximum for it to be delivered here. Some would even be as short as 7 days. So continuous po ang deliveries natin from all the countries. Idinagdag pa ni Carina, hindi magkakaroon ng paglarasyon ng langis sa bansa dahil tuloy-tuloy din ang pag-order ng mga produktong petrolyo ng mga kumpanya ng langis na natutugunan naman ng kanilang mga supplier. Hindi po bumababa yung number of days natin kasi tuloy-tuloy din yung pagdagdag kahit kumukonsumo tayo ng 34 million liters every day ng diesel. The same for gasoline, kahit 24.631 po billion liters ang nakokonsume ng buong bansa, hindi rin bumababa yung number of days natin kasi tuloy-tuloy ang deliver. Tuwing nag-order yung mga oil companies natin, nakaka-deliver naman yung mga suppliers nila. Ang tinig ni Energy Secretary Sharon Carin, umaasa ang ilang tsuper ng mga pampasero chief na magtutuloy-tuloy ang pagbabaho ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sa pag-ikot po ng GMA News, sinabi ko na isang tsuper na kahit paano ay madaragdagan na ang kanyang kita. Kasunod po ng panibagong oil price rollback. Sa ngayon, 500, maging 700 na gano'n. Saan ang dagdag? Anong mabibili mo sa 200? Hindi naman magpabili ng ulam. Piling po ng isang tsuper ng jeep, sinabi naman ng isang jeepney driver na siya umaasa na bumalik sa dati ang presyo ng diesel, 52 pesos kada litro. Ngayon pa rin po sir, kasi 52 lang dati sir. Kung ito mayroon sir, may balik doon sir. May balik sa 53, 52. Piling po ng isang tsuper ng jeep. Samantala, Department of Energy
banda nakakasuhan ang hindi susunod sa itinakda minimum at maximum na pagbabago sa presyo ng petrolyo. Lagi natin ang balita, wala namang hindi parabeto. Let's go! Nagbataan sila na sa madaling parang na kakasuhan ang isang kalima sa putukan ng gobyerno na may pagkaroon at nakikita sa presyo ng petrolyo. Iyak naman na paghirali ng DOE ang due process sa pagsasampa ng kaso laban sa matutusin nilang hindi sumusunod. Sinabi yan, naging kasabay ng kanyang pag-aanunsyo na at ng part of the relay na halaga ng panibagong product sa presyo ng diesel at kerosene at pagtataas naman ng presyo ng gasolina mula ngayong araw. Inigit na ng DOE ang minimum product at nakulit na pagtataas gamit ang kapangyarihan sa ilalim ng deklarasyon ng Pangulo na State of National Electric Emergency. Sabi ni Garin, pwedeng mas mataas ang rollback ng oil company kaysa sa tinatakda ng DOE pero pwedeng mas mababa. Pwedeng mas maliit naman ang increase kaysa sa utos ng DOE. Sa ating naman pagmamonitor sa mga gasolinahan sa Makati at Pasay, ipinatupad ang rollback ng isang sa mga alas 6 ng umaga. Dito sa Palanan, Suyat Makati na ating sinatapay doon. Sa diesel, ilang sinabak na sentimo, ilang sinabak na sabot na rollback sa litro. 96% sa sabot kanina, presyo ng diesel, ngayon 53.20, sa linya bumaba ng 12.90. Pero, sa taas ang gasolina, hindi gumalaw mula sa 80 pesos at 90 centavos per liter. Nakatapat sa gasolinahan, saktong 13 pesos ang ibinaba, nakadalito yung diesel, saktong 20 pesos off ang increase sa gasolina. Pag na inasabi ng pamilya, malaking bagay ang rollback, pero bukas pa, at may nagtatanong naman bakit ko iba ang presyo, ang rollback ng ng petrolyo ng oil companies at mga gasolinahan. Narito ang ating paniyan. Hindi kaya medyo ma'am, pero yung sa gasolina ma'am, ating nakat dapat bababa nga po eh. Pero bakit hindi pa rin parehas ma'am yung rollback ma'am? Ito lang pa ma'am kasi para sana balik sa dati. Para hindi sila masyadong maray. Kasi ano lang yung nabalita ma'am talagang maaari yung mga driver natin. Ipinaliwanag ng Department of Energy na kakailan ang presyo sa gasolina dahil sa kanila dito dahil sa gastos sa transportasyon ng oil company. Depende sa gastos sa freight, transportasyon at mula sa persahan na tinatawag na replacement cost. Ako sa parang sa radio DWD, balitang sa Ayudang bigas ipinamahagi sa Roja City Cafes, Mari Margat, Mari. Kung maabot sa 500 pamilya, ang delibersyado ng bagong Pilipinas na program ng mga pangungwan o talagang pinagkap kabilang sa kanila ang nasa 200 person sa sa Lopenes at nasa 300 ang bagong mga sinabunan sila o sinabunan sila ng tignan kung sino sila at naglakihan ng Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Reza Marcos. Tatawag na Malacanang sa pagtutulong ng programa ang mga lokal na pamahalaan sa kapit at pagkakaroon bahagi ito ng pagkakap na bagong puro ang pagkakaroon ng sapat at supply ng pagkain habang inaalalayan ang mga magsasaka na mapataan ang kanila na mga kita. Ako si Manny Ward, ng GMA Operasyon sa Wagi, Magdampo. Crowd management sa pamahagi po na ayuda, malalakasin ang PNP para matiyak ang kaayusan. Alamin natin ang balita mula kay Mark Makalanan. Mark, pasok. Wala na kasi ng Pilipinas ng Police ng mga crowd management para maiwasan ang karunuhan at matiyak ang maayos sa pamamahagi ng ayuda. Ang maayos dito sila ng mga ulat ng tensyon sa pamamahagi ng USIC Manila City na weekend. Ang Philippine Chief General Jose Melencio Gonzalez February na nasa niya ang mga police tumulong at unang relasyon upang masiguro ang maayos sa pamamahagi ng tulong finansyan. Ito nagpatili ng PNP na karagdag ng police asset na nag-standby para sa gamit ng closing kung kakailangan niya. Tinawagan naman ng PNP sa mga kinako ng ahensya ng pamahalaan, PNP, sa mga local government units na maglatag ng maayos sistema para sa pamamahagi ng ayuda. Ako si Mark Pangalanan ng GMA, Superan, CCWB, Malinang Davao. Muling nagpaliwanag ang Meralco kaugnay ng iba't ibang singil o charges na makikita sa breakdown ng buwan ng bayarin sa kuryente sa gitna ng pagkalat ng maling impormasyon sa social media. Ayon kay Joseph Nariaga, Vice President at Corporate Communications Head ng Meralco, tulad ng ibang distribution utility ng electric cooperative sa bansa, may pitsin ang binabantayan ng Energy Regulatory Commission para matiyak na ang lahat ng sigil ay naayon sa batas, malinaw at dumaan sa tamang pagsusuri. Kabilang dito ang Senior Citizen Subsidy, Lifeline Rate Subsidy, at Citizen Charge, kay pinaksa ng
Sinabi ni Sir Dariana na mga sige ay ito ay direkta inirelimit sa pamahalaan habang hindi rin naman ang mga charges. Alias, sa mga piraldo at pagpapatakas dito lahat ng Yan po, ganda po. ang electric company sa buong bansa. Nag-drop na natin sila. Marami, ayaw nila kasi ng wala tayong magagawa doon. Dapat nag-alagay sana ng patakaran eh. Kapag hindi nag-skyway, may dagdag na bayad na. Kasi nakakompute yung ano eh, yung ano sa skyway, mabilisan. Kapag ganyan na ano, umikot-ikot tapos maghanap ng ano dahil sa matraffic. Mas natagalan. So wala tayong magagawa. Wala tayo. Hindi naman tayo ang may-ari ng ganito talaga ang paghahanap sa ganitong uri ng hanap buhay. Well, para sa akin lahat yan kung at inaarin sa ng ano yan ng tao tagapag-ayos. Ito nga ang ating TNC. Pero ako naman ay naniniwala din naman na lahat yan ay ina-arrange na dahil yun ang pinapagawa sa kanila. Lahat yan ang mag-bibigay sa atin medyo matraffic man kasi ganyan talaga. Hindi naman tayo ang hindi lang naman kasi tayo ang mag-isang namumuhay sa mundo. Napakarami natin dito. Anong gusto mo? Ikaw lang? Diba? Mali naman yun. Siyempre, hindi lang trilyon buong tao sa buong mundo. Hindi lang trilyon. 19% naman ang undecided o wala pang desisyon sa 1,200 respondents. Ayon po sa Okta Research, sumipa ang Sige na, ayun na, gagawa na lang po natin ng ibang video itong ating susunod na mission. Para po.